Ngayon, ang mga paratang na ito ay tunay na nakapanlulumo at lubhang nakatatakot. Sa mismong gitna ng isang pagtitipon sa Windsor, isang lugar na dapat sanay na puno lamang ng mga ngiti, katahimikan at formal na asal, isang hindi inaasahang akusasyon mula sa apo ni Camila. Ang batang si Freddie Parker Bowles ang biglang nagpatigil sa buong paligid. Nanginginig ang bata habang marinyang iginiit na si George, anak ni na Catherine at William, ay umatake sa kanya habang sila ay naglalaro sa hardin. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang pamilyang tila matatag at maayos ay biglang nahulog sa isang ipo-ipo ng hinala. At ang lahat ng mata ay napalingon kay Catherine, ang ina na matagal nang kilala sa kanyang maingat, mahinahon at halos perpektong paraan ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ngunit hindi nagpadala si Catherine sa emosyon. Nagmasid siya, nakinig, at naramdaman niyang may isang bagay na hindi tama. Habang unti-unting isinara ang mga pintuan ng palasyo upang manatiling lihim ang pangyayari, nagsimula ang isang tahimik na pagsisiyasat. Ang maliliit na detalye, putol-putol na mga salita at mga iwas na tingin ay unti-unting nagbuo ng isang larawang higit na mas komplikado kaysa sa unang inaakala. Isa lamang ba itong hindi pagkakaunawaan ng mga bata? O simula na ito ng isang sabwatan na maaring yumanig sa buong imahe ng maharlikang pamilya? Ang pagtitipon ng maharlikang pamilya sa Buckingham Palace na ginanap noong unang bahagi ng Abril ay hindi isang malaking opisyal na seremonya. Isa itong pribadong salo-salo na naglalayong patibayin ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamilya. Pinangunahan ito ni Haring Charles habang si Camila ay nakaupo sa kanyang tabi, suot ang kanyang karaniwang mapagmalaking ngiti. Dumating sina William at Catherine na taglay ang likas na karisma at mahinahong kagandahan, kaya't hindi nila kailangang magsikap upang maging sentro ng atensyon. Si Freddie Parker Bowles, apo ni Camila, ay inanyayahan bilang kamag-anak ng pamilya. Bagamat siya ay 10 taong gulang pa lamang at walang opisyal na tungkulin sa maharlikang pamilya, ang makasama sa iisang silid ang pinakamakapangyarihang mga tao sa Britanya ay nagdulot sa kanya ng kakaibang pananabik. Pumasok si Freddie na nakasuot ng maliit na Amerikana, maayos ang pagkakasuklay ng buhok at kumikinang ang mga mata sa halong kasabikan at kaba. Habang ang matatanda ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kinabukasan ng kaharian, mga pampublikong tungkulin, at mga hamong politikal na naghihintay, pinayagan naman ang mga bata na maglaro sa hardin sa ilalim ng bahagyang pagbabantay ng mga tauhan ng palasyo. Si George, ang panganay na anak ni na William at Catherine, na 10 taong gulang din, ay agad na naging likas na pinuno ng grupo. Pinangunahan niya ang larong taguan at umalingaw-ngaw ang tawanan sa malawak na hardin. Nakatayo si Catherine sa di kalayuan, paminsan-minsang sumisilip sa hardin mula sa malalaking bintana. Napangiti siya nang makita si George na tumatakbo at masiglang tumatalon. Yumuko si William sa tabi ng kanyang asawa at nagsalita sa mainit at malalim na tinig. Napakabilis lumaki ni George. Mukhang napakasaya niya ngayon. Tumango si Catherine, banayad ang tingin. Sa tingin ko na rin, hayaan muna nating maglaro ng natural ang mga bata. Ngunit makalipas lamang ang 20 minuto, biglang nabasag ang masayang kapaligiran. Mula sa bintana, nagulat ang lahat ng isang maliit na figura ang nagmamadaling pumasok sa silid ng pagtitipon. Si Freddie Parker Bowles, namumula ang mukha, tumutulo ang luha, at hingal na hingal ay diretsong tumakbo patungo kay Camila. Huminto ang bata sa gitna ng silid.
Ang kanyang matinis at takot na tinig ay umaling-aungaw sa dating tahimik na paligid. Lola, sinaktan ako ni George. Sinaktan ako ni George sa hardin. Nanigas ang buong silid. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa plato ay tuluyang tumigil. Si Haring Charles, na may hawak na baso ng red wine, ay bahagyang nanginig. Ang kamay habang dahan-dahang ibinaba ang baso sa mesa. Namuti ang mukha ni Camilla. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at pag-aalala. Mabilis siyang tumayo at niyakap ang kanyang apo. Freddy, ano ang sinasabi mo? Kumalma ka. Ngunit patuloy na humikbi si Freddy. Itinuro niya ang labas, patungo sa hardin, habang nanginginig ang kanyang tinig sa sama ng loob. Naglalaro lang ako. Tapos biglang tumakbo si George papunta sa akin at sinaktan ako. Wala naman akong ginawang masama. Nanalo ako sa laro, kaya nagalit siya. Ang akusasyon ng bata ay sumabog na parang bomba sa gitna ng eleganteng silid. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Ang ilan ay palihim pang kumuha ng kanilang mga telepono sa kabila ng mahigpit na patakaran ng pagtitipon. Biglang tumayo si William. Mahigpit ang kanyang muka, ngunit pilit niyang pinananatili ang kalmado. Mahigpit namang hinawakan ni Catherine ang kamay ng kanyang asawa habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Si George ay hindi batang gumagawa ng gulo. Mahigpit na niyakap ni Camilla si Freddy, nanginginig ang kanyang tinig. Charles, kailangan nating linawin ito kaagad. Tumikhim si Haring Charles, sinusubukang pigilan ang kapaligiran na tuluyang maging magulo. Ngunit ramdam ng lahat ang tensyong unti-unting kumakalat sa silid. Ang pagtitipong dapat sanay simbolo ng pagkakaisa at katatagan ay biglang naging mabigat at nakasasakal. Isang maliit na pangyayari sa pagitan ng dalawang batang 10 taong gulang ang biglang nakakuha ng atensyon ng buong maharlikang pamilya. Tumingin si Catherine sa kanyang asawa at kumislap sa kanyang mga mata ang determination. Alam niya na mula sa sandaling iyon, wala nang magiging simple. Nakatayo si Catherine Middleton sa gitna ng silid ng pagtitipon. Dama ang biglang pagsikip ng hangin sa paligid niya. Umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga ang iyak ni Freddy. Ang akusasyong sinaktan ako ni George ay paulit-ulit sa kanyang isipan na parang tunog ng tambol na nagbabadya ng panganib. Sinulyapan niya ang kanyang asawa. Nakatayo si William, bahagyang naninigas ang mga balikat. Ngunit nananatiling kalmado, gaya ng isang taong sanay na sa bigat ng presyur ng pagiging maharlika. Alam ni Catherine, higit kanino man, na hindi ito ang oras para magpanik. Huminga siya ng malalim at lumapit kina Haring Charles at Camilla. Mahinahon, ngunit matatag ang kanyang tinig. Mahal na Hari, pahintulutan po ninyong pansamantala nating ihinto ang pagtitipon. Kailangan nating linawin ang nangyari sa mga bata bago pa ito kumalat. Tiningnan ni Haring Charles ang kanyang manugang. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang malinaw na pag-aalala. Ngunit naroon din ang tiwala. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, Catherine, ngunit gawin ninyo ito ng tahimik. Ayokong may anumang chismis na lumabas sa palasyong ito. Mahigpit na hinawakan ni Camilla ang kamay ni Freddy. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Catherine, hindi nagsisinungaling ang apo ko. Talagang natatakot siya. Hindi nakipagtalo si Catherine. Bahagya lamang siyang ngumiti ng magalang. Nauunawaan ko po, Your Majesty. Nais ko lamang marinig ang magkabilang panig. Inakay niya si George. Palabas ng silid ng pagtitipon, mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Sumunod si William sa likuran. Tahimik ngunit palaging nasa tabi niya. Pumasok sila sa isang hiwalay na silid, kung saan mas malambot ang liwanag at hindi gaanong mabigat ang hangin. Lumuhod si Catherine upang pumantay sa taas ng kanyang anak.
Nakaupo si George sa sofa. Ang malalaki at bilog niyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Mainit ngunit seryoso ang kanyang tinig. George, tumingin ka kay Mommy. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Sinaktan mo ba si Freddy? Agad na umiling ng mariin ang bata. Malinaw ang kanyang boses. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi, Mami. Wala po akong sinaktan. Naglalaro lang po kami ng taguan. Nagtago po ako sa lumang kubo sa sulok ng hardin. Tahimik lang po akong nakaupo roon mula nang magsimula ang laro. Hindi ko po sinaktan si Freddy kahit kailan. Totoo po, Mami. Tinitigan ni Catherine nang mabuti ang mga mata ng kanyang anak. Kilalang kilala niya ang ugali ni George. Mahiyain ang bata, bihirang gumawa ng gulo, at higit sa lahat, ayaw na ayaw nitong magsinungaling kapag direkta siyang tinatanong ng kanyang ina. Ang pahayag ng bata ay ganap na sumasalungat sa sinabi ni Freddy kanina sa loob ng silid ng pagtitipon. Nakatayo si William sa tabi nila. Mababa ang tinig habang nagtatanong, "Sigurado ka ba, George? Walang pumilit sa'yo na sabihin ang anumang bagay. Tama ba?" Itinaas ni George ang kanyang ulo. Matatag ang kanyang tinig, bagamat bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Natatakot lang po ako na isipin ng lahat na masama akong bata. Niyakap ni Catherine ang kanyang anak sa loob ng ilang sandali. Dama niya ang init ng pagmamahal, ngunit kasabay nito ay ang matinding pag-aalala na unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Sa buong pagtitipon, minamasdan niya si George mula sa malayo. Normal na naglalaro ang bata, tumatawa at nakikipagbiruan sa ibang mga bata at wala siyang ipinakitang anumang senyales ng pagiging agresibo o inis. Si Freddy naman, sa kabilang banda, ay tila laging hindi komportable sa paligid. Madalas siyang magmukhang naiiba sa grupo at mabilis mainis kapag natatalo sa laro. Tumayo si Catherine, tumingin sa kanyang asawa at ibinaba ang tinig, ngunit malinaw ang determinasyon sa bawat salita. "William, may mali rito. Hindi basta-basta mananakit si George nang walang dahilan. At hindi rin bigla na lamang iiyak at mag-aakusa si Freddy ng ganoon kung walang taong nasa likod nito." Kumunot ang noo ni William. "Sino ang iniisip mo?" "Hindi ko pa alam, pero hindi ko hahayaang maging iskandalo ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan bago pa makialam ang media." Muling humarap si Catherine kay George at ngumiti upang pagaanin ang loob nito. "Anak, wala kang ginawang mali. Naniniwala si Mommy sa'yo. Manatili ka muna rito kasama si Daddy. Kailangan lang munang kausapin ni Mommy ang lahat." Tumango si George, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nang lumabas si Catherine sa silid, malinaw niyang naramdaman ang bigat ng pressure sa kanyang mga balikat. Ang dating masaya at maayos na pagtitipon ng maharlikang pamilya ay biglang naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Alam niyang ipagtatanggol ni Camila ang kanyang apo sa anumang paraan. Alam din niyang labis na nag-aalala si Haring Charles sa imahe ng maharlikang pamilya. Ngunit hindi natinag si Catherine. Siya ay isang ina at walang sino man ang maaaring manira sa pangalan ng kanyang anak nang walang kapalit. Bago bumalik si Freddy sa loob ng silid na umiiyak, ang tunay na pangyayari ay nagsimula mga 20 minuto ang nakalipas sa hardin sa likod ng Buckingham Palace. Maagang humiwalay si Freddy Parker Bowles sa grupo ng mga bata. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya kabilang doon. Sina George at ang iba pang mga bata ay tumatawa at naglalaro ng napaka-natural, samantalang siya ay laging may dalang pakiramdam ng pagiging isang estranghero. Gusto niyang patunayan
ang kanyang sarili. Kaya tumakbo mag-isa si Freddy patungo sa mas masukal na bahagi ng hardin, sa isang sulok na bihirang madaanan ng mga tao. Tumawa siya ng malakas, ngunit halatang pilit habang sinusubukang tumakbo ng mas mabilis upang habulin ang mga sigaw at tawanan mula sa malayo. Bigla siyang natisod sa mababang sulok ng isang batong mesa. Bumagsak pasulong ang kanyang katawan. Kumaway-kaway sa ere ang kanyang mga kamay at malakas na tumama sa isang antigong porselanang florera at dalawang mamahaling palamuting plato na nakapatong sa mesa. Ang matinis at tuyong tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw na parang babala ng panganib sa tahimik na hardin. Napaupo ng malakas si Freddy sa lupa. Namutla ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang nagkalat na mga piraso ng basag na porselana na kumikislap sa liwanag ng hapon habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito mga laruan ng bata. Ang mga iyon ay mahahalagang antigong pag-aari ng maharlikang pamilya. Alam niya ang maaaring mangyari kung matuklasan ang kanyang ginawa. Pinagpawisan ng malamig ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, narinig ang nagmamadaling mga yabag. Lumitaw mula sa gilid na daanan si Michael, isang nasa gitnang edad na tagapaglingkod na nakasuot ng seryosong itim na vest. Huminto siya sa harap ng mga basag na gamit. Saglit na bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat, ngunit agad itong napalitan ng higpit. Batang Ginoo, hindi ka dapat tumatakbo sa lugar na ito. Narito ang mahahalagang bagay ng palasyo, nabagsak at nabasag mo ang lahat. Tuluyang nagpanik si Freddy. Bumuhos ang kanyang luha na parang nasirang dam. Tinakpan niya ang kanyang muka at humikbi ng malakas. Matinis ang tinig dahil sa takot. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Pakiusap, huwag ninyong sabihin kahit kanino. Napabuntong hininga si Michael at takmang yuyuko na upang linisin ang mga basag nang isang lalaki ang lumabas mula sa malapit na mga palumpong. Si Tom Parker Bowles, ang ama ni Freddy, ay lihim palang naninigarilyo sa isang tagong sulok at nasaksihan ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Lumapit si Tom na may pekeng ekspresyon ng pag-aalala. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Matamis ang tinig, ngunit halatang may kalkulasyon sa bawat salita. Freddy, ayos ka lang ba? Nandito na si Daddy. Huwag ka nang umiyak. Tumingala ang bata. Tuloy-tuloy pa rin ang luha. Nanginginig ang boses. Nabasag ko po ang mga gamit. Papagalitan nila ako. Sinulyapan ni Tom si Michael. Pagkatapos ay inilapit ang kanyang anak sa kanya. At mabilis na bumulong sa tainga nito. Makinig ka sa akin, Freddy. Kapag nalaman ng lahat na ikaw ang nakabasag ng mahahalagang gamit ng palasyo, madidismaya ng husto si Lola Camila. Pag-uusapan ka ng buong pagtitipon. Pagtatawanan ka nila dahil napakakulit at pabaya mo. Pero may paraan si Daddy para hindi ka masisi. Bahagyang pinisil ni Tom ang balikat ng kanyang anak. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Sabihin mo lang na sinaktan ka ni George. Yun lang. Sabihin mong nagalit si George dahil nanalo ka sa taguan, kaya kanya sinaktan. Maniniwala ang lahat sa'yo. Anak nga si George ni Prinsipe William, pero ikaw ang tunay na apo ni Camila sa dugo. Kakampihan ka ng mga tao. Pangako, walang papagalit sa'yo. Sa halip, maaawa sila sa'yo. Nagatubili si Freddy. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pero hindi naman po ako sinaktan ni George, Daddy. Ayokong magsinungaling. Agad siyang pinutol ni Tom. Mas mahigpit na ngayon ang tinig. Tahimik, anak. Hindi ito pagsisinungaling. Pinoprotektahan ka lang ni Daddy. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, hindi rin kita maililigtas. Gusto mo bang magalit sa'yo si Lola Camila? Gusto mo bang isipin ng lahat na masama kang bata? Sa sobrang takot, wala nang lakas si Freddy na tumutol. Ibinaba niya ang kanyang ulo,
patuloy pa rin ang pagpatak ng luha at sumang-ayon sa napakaliit na tinig. Ngumiti si Tom ng may kasiyahan at pekeng hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ipinagmamalaki ka ni Daddy. Ngayon, punasan mo ang luha mo at dadalhin kita sa loob. Tandaan mo, kailangan mong umiyak ng malakas at ituro mismo si George. Tumayo siya, binigyan si Michael ng makahulugang tingin at saka inakay si Freddie pabalik sa pangunahing bahagi ng hardin. Bago tuluyang umalis, sa lugar ng mga basag na gamit, huminto pa si Tom upang bumulong sa 2 tauhan ng palasyo na kilala niya. Nakita ninyo, hindi ba? Medyo mainitin ang ulo ni George. Nasaktan niya ng husto ang apo ko. Hindi na tumigil sa pag-iyak ang bata. Mabilis at tahimik na naihasik ang mga binhi ng tsismis. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimula ng kumalat ang ilang bulungan. Naglakad palayo si Tom Parker Bowles. Nakapansin-pansing mas magaan ang mga hakbang. Sa sandaling iyon, puno ng malamig na kasiyahan ang kanyang puso. Matagal na siyang naiinggit kina William at Catherine, mga taong tumatanggap ng paggalang at atensyong sa palagay niya ay nararapat din sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito ay isang ginintuang pagkakataon upang lumikha ng bitak. Maliit na bitak lamang, ngunit sapat upang sirain ang imahe ng magiging hinaharap na maharlikang pamilya. Kapag kumalat ang iskandalo, magiging abala si Catherine sa pag-apula ng apoy. Mawawalan ng puntos si William sa mata ng publiko at ang imahe ng masaya at perpektong pamilya ay unti-unting guguho. Samantala, si Freddie, ang 10 taong gulang na bata, ay nakayuko lamang at umiiyak dahil sa takot at pagkakasala. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, siya ay naging kasangkapan sa isang tahimik na sabwatang mismong ang kanyang sariling ama ang nagplano. Gayunman, matapos ang pangyayari, hindi nagsayang ng kahit isang segundo si Catherine Middleton sa pag-upo at paghihintay. Matapos niyang pakalmahin si George, bumalik siya sa silid ng pagtitipon na kalmado ang mukha, ngunit matalim ang mga mata. Alam niyang kung kumalat ang mga tsismis sa labas, magiging napakahirap ng kontrolin ang lahat. Kaya humakbang siya papasok ng may tahimik na lakas na handang hanapin ang katotohanan bago pa tuluyang lamunin ng iskandalo ang buong palasyo. Diretsong lumapit si Catherine kay Haring Charles. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan kong tingnan agad ang mga security camera. Ipinipilit ni George na hindi niya hinawakan si Freddie. Gusto kong patunayan iyon bago pa lumala ang lahat. Tiningnan ni Haring Charles ang kanyang manugang. Bahagya siyang nagulat sa pagiging desidido nito, ngunit tumango rin siya bilang pagsang-ayon. Sa loob lamang ng 10 minuto, dinala ng security team ng palasyo ang isang laptop sa maliit na silid-pulong. Nakatayo si William sa tabi ng kanyang asawa. Mahigpit na nakapatong ang mga kamay sa balikat nito bilang tahimik na suporta. Maliwanag na umilaw ang screen. Ipinakita ng kuha mula sa kamera sa likurang hardin si George na tahimik na nakaupo sa lumang kubo. Marahang tumatawa sa sarili habang naglalaro ng taguan. Eksaktong tumugma ang oras sa sandaling pumasok si Freddie sa silid ng pagtitipon na umiiyak at nag-aakusa. Walang anumang pisikal na kontak sa pagitan ng 2 bata. Ni hindi alam ni George kung nasaan si Freddie. Napabuntong hininga si Catherine sa ginhawa, ngunit agad din niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ito aksidente, tahimik niyang sinabi, puno ng determinasyon ang tinig. May nagplano nito? Kumunot ang noo ni William. Sigurado ka ba? Lubos? Hindi nagsisinungaling si George at hindi rin nagsisinungaling ang kamera. Hindi tumigil doon si Catherine. Hiniling niya ang buong listahan ng mga tauhan na naglilingkod sa hardin noong oras ng insidente.
Wala pang 20 minuto, nasa kanya na ang listahan at mabilis niyang natukoy ang pangalang Michael, ang tagapaglingkod na lumapit kay Freddy matapos mabasag ng bata ang mga gamit. Kinaharap ni Catherine si Michael sa isang pribadong silid na mahigpit na nakasara ang pinto. Naupo siya sa tapat nito. Tapat ang kanyang mga mata, ngunit hindi nawawala ang higpit. Michael, kailangan mong sabihin sa akin ng eksakto kung ano ang nakita mo. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. Napakahalaga nito para sa maharlikang pamilya. Noong una ay nag-atubili si Michael, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Catherine, napabuntong hininga siya at nagsimulang magsalaysay. Nakita ko po si Batang Master Freddy na tumatakbong mag-isa. Pagkatapos ay nabasag niya ang plorera at 2 porselanang plato. Pinaalalahanan ko lang po siya na huwag tumakbo sa lugar na yon dahil mahahalagang gamit ang naroon. Bigla siyang nataranta at agad na umiyak. Pagkatapos noon, lumitaw si Mr. Tom Parker Bowles. Lumuhod siya at kinausap ng matagal ang kanyang anak ng pribado. Hindi ko po narinig ng malinaw ang lahat, pero marami siyang ibinulong. Pagkatapos ay inakay niya ang bata palayo. Maingat na nakinig si Catherine. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unting nagkakabit-kabit ang lahat ng piraso. Salamat, Michael. Malaki ang naitulong mo. Mula ngayon, sisiguraduhin kong protektado ka. Huwag mong sasabihin ito kanino man hanggat hindi kita pinapayagan. Tumango si Michael, halatang gumaan ang loob dahil si Catherine mismo ang nangakong poprotekta sa kanya. Nang umalis si Michael, humarap si Catherine kay William. Mababa ang kanyang tinig, ngunit nagliliyab sa galit. Tom Parker Bowles. Ginamit niya ang sarili niyang anak para idiin si George. Akala niya kaya niyang gawing malaking iskandalo ang isang maliit na aksidente. Pero nagkamali siya sa pagpili ng kalaban. Mahigpit na hinawakan ni William ang kamay ng kanyang asawa. Ano ang gagawin natin ngayon? Magpapatuloy tayo sa pangangalap ng ebidensya. Hindi sapat ang mga pahayag lamang. Kailangan natin ng mas matibay na patunay na maipapakita kay ama. Ramdam ni Catherine ang kumukulong galit sa loob niya, ngunit hindi niya ito hinayaang kontrolin siya. Isa siyang inang pinoprotektahan ang kanyang anak. Kasabay nito, isa rin siyang miyembro ng maharalikang pamilya na marunong kumilos ng malamig, mahinahon, at lohikal. Tumayo siya, inayos ang kanyang kasuotan, at nagsalita ng buong tatag. Kung gusto ni Tom laruin ang larong ito, makikipaglaro tayo, pero sa ating mga patakaran. At sa pagkakataong ito, ang katotohanan ang mananaig. Samantala, malinaw na naramdaman ni Tom Parker Bowles na nagbabago na ang kapaligiran. Ang tsismis na kanyang inihasik ay mabilis na kumalat sa loob noong una, ngunit bigla itong mahigpit na nakontrol ni Catherine. Walang pinayagang umalis sa palasyo at walang sinuman ang maaaring tumawag sa labas. Napagtanto niyang seryoso ang takbo ng investigasyon at maaaring malapit na itong makarating sa kanya. Bumuhos ang kaba sa kanyang dibdib. Nagdesisyon si Tom na hindi siya uupo at maghihintay na lamang sa kapahamakan. Palihim niyang inilabas ang kanyang telepono sa isang tagong sulok at tinawagan ang ilang malalapit na mamamahayag na matagal na niyang pinananatiling koneksyon. Nagmamadali ang kanyang tinig, sadyang ibinaba, ngunit puno ng drama. Makinig kayo! May malaking nangyari sa royal party. Ang apo ni Camilla ay sinaktan ng matindi ng anak ni Prinsipe William. Hindi mapigil ang pag-iyak ng bata. Namumula ang muka. Sa tingin ko, dapat malaman ng publiko ang katotohanan. Sa loob ng kalahating oras, nagsimulang lumabas ang unang mga balita sa social media at sa ilang tabloid site. George Cambridge, binubuli ang apo ni Camilla.
Mabilis na itinulak pataas ang headline. Umaasa si Tom na ang pressure mula sa publiko ay pipilit kay Catherine na ituon ang sarili sa pagkontrol ng pinsala sa halip na ipagpatuloy ang malalim na investigasyon. Palihim siyang ngumiti, iniisip na gumagana ang kanyang plano. Ngunit nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Mas mabilis kumilos si Catherine kaysa sa inaasahan niya. Hindi lamang siya nangalap ng ebidensya. Inayos din niya na si Michael mismo ang kusang lumapit kay Tom. Isang gabi, makalipas ang ilang araw, palihim na nakipag-ugnayan ang tagapaglingkod kay Tom Parker Bowles sa utos nina William at Catherine. Nasa pribadong tahanan noon si Tom. Nagulat siya nang makita ang isang hindi kilalang numero na tumatawag sa kanya ng 10 oras ng gabi. Ngunit kalaunan ay sinagot din niya ito. Alam ko ang lahat. Nakita kong sinabi mo kay Freddy na sisihin si George. Narinig ko rin ng malinaw ang ilang ibinulong mo sa bata. Napapitlag si Tom sa gulat. Namutla ang kanyang muka. Kinabahan siyang lumingon sa paligid. Nanginginig ang boses habang pilit itong kinokontrol. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi natinag si Michael at nagpatuloy. Maari kong sabihin ang buong kwento sa kanyang kamahalan. At kay Lady Catherine, gusto mo ba iyon? Tuluyang nataranta si Tom. Namuo ang pawis sa kanyang noo. Lumapit siya sa mas tagong bahagi ng silid at bumulong ng desperado. Ano ang gusto mo? Pera? Bibigyan kita ng pera. 100,000 libra, ngayon din. Tumahimik ka lang. Magkunwari kang wala kang nakita. Masisira ang buhay ko kapag lumabas ito. Nagkunwaring nag-atubili si Michael sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay bahagyang tumango. Sige, pero kailangan mong ilipat ang pera ngayong araw. Napabuntong hininga si Tom sa ginhawa at nagmamadaling tumango. Sige, ililipat ko agad. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Usaping pamilya ito. Naiintindihan mo, hindi ba? Nagdagdag pa siya ng ilang pagsusumamo. Ipinangakong aalagaan niya si Michael kalaunan kung mananahimik ito. Ang buong pag-uusap, mula sa alok na suhol hanggang sa mga pabulong na pagmamakaawa ni Tom, ay malinaw na naitala ni Michael mula simula hanggang wakas. Si Catherine ang nag-utos sa kanya na maghanda ng maaga. Nang umalis si Michael, naiwan si Tom na mag-isa sa dilim. Malakas ang kabog ng dibdib. Akala niya ay nakatakas na siya sa panganib. Ngunit sa katotohanan, kakalikha lamang niya ng nakamamatay na ebidensya laban sa kanyang sarili. Sa kanyang pribadong opisina, pinakinggan ni Catherine ang recording. Napakalinaw ng boses ni Tom. Ang suhol, ang pagmamakaawa, ang hindi direktang pag-amin. Nanatili siyang tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang malamig at matatag na pasya. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang niya ipinagtatanggol si George. Ipinagtatanggol niya rin ang katotohanan, ang dangal ng kanyang pamilya, at ang kinabukasan ng monarkiyang pilit winawasak ng isang kasinungalingan. Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao sa pagitan ng matinding galit at tahimik na kasiyahan. Maingat niyang isinave ang recording sa isang USB drive. Kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon. Patuloy na lumalakas ang pressure mula sa media sa labas. Ngunit malinaw kay Catherine ang isang bagay. Hawak na niya ngayon ang ebidensyang maaaring magtapos sa lahat. Kinabukasan, pumasok si Catherine sa pribadong silid-pulong sa Windsor na kalmado ngunit matatag ang tindig. Hawak niya ang USB na naglalaman ng recording kasama ang footage mula sa security camera at ang pahayag ni Michael. Naglalakad si William sa tabi niya. Seryoso ang muka. Nakaupo na si Haring Charles sa dulo ng mahabang mesa. Halata sa kanyang muka ang pagod at pagkadismaya.
Si Camila naman ay nakaupo sa kanyang kanan, mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, maputla ang muka. Nang pumasok si Tom Parker Bowles, sinubukan pa rin niyang magmukhang tiwala sa sarili, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Sumara ang pinto sa likuran niya kasabay ng isang mabigat na tunog na para bang pinto ng hukuman ang biglang isinara. Unang nagsalita si Haring Charles. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ng awtoridad. Tam, narito tayo ngayon upang linawin ang isang seryosong usapin. Catherine, maaari ka nang magsimula. Tumayo si Catherine. Malinaw at malamig ang kanyang tinig. Ngayon, hinihingi ko ang pahintulot na ilahad ang katotohanan upang linisin ang pangalan ng aking anak, si Prinsipe George. Nagsimula ang buong pangyayari ng aksidenteng mabasag ni Freddy ang ilang palamuting gamit sa likurang hardin. Nasaksihan iyon ng tagapaglingkod na si Michael at pinaalalahanan niya ang bata. Pagkatapos nito, ginamit ng ama ni Freddy, si Mr. Tom, ang takot ng sarili niyang anak at pinilit siyang sisihin si George. Tahimik din